kalagayan. Ang iba'y ipinanganak na mayaman, samantalang ang iba ay walang anuman. May mga normal at may mga taong isinilang kakambal ang kanilang kapansanan. Ngunit sa pagkatao ni Jason Bequilo, mapatutunayan nating hindi madamot ang may kapal kung hindi man tayo pare-pareho ng kalagayan. Mas kilala si Jason sa tawag na putol dahil sa kanyang kalagayan. Isa sa mga taong espesyal kung ituring. Inborn ko, pinangalan ko ganito eh. Sabi na kasi, parang pinanalaglag ako. Wala. Siguro hindi ako naglaglag lang. Malakas daw ang kapit. Hindi naman ako makapag-isip na na masama sa mga magulang ko. Hindi ko lang eh. Hindi ko lang kaya ako nagkaganto. Kasi hindi talaga mag-ganyan gusto, di ba? Kaya hindi ko lang. Hindi ako ba't ako magagal kasi kahit magagal ka, walang magagawa eh. Ganyan talaga eh. Bagamat hindi normal at kulang sa kakayahan, nakipagsabayan pa rin sa kanyang mga kasinggulang. At kahit patampulan ng tukso kung minsan, naging matapang pa rin upang linangin ang kanyang kakayahan. Hindi hadlang ang kapansanan, yan ang nais niyang patunayan sa sarili. Marami akong tuturuan na, kumbaga, parang lumalakas ng loob nila. Kasi kagaya ko, di ba, ako, hindi naman ako balang normal eh, meron akong kulangan, di ba? Dahil tuturo ko yung ibang alam ko sa iba eh. Kumbaga, hindi man sila mag-painting, nakapag-isip sila ng ibang trabaho na parang nabubuhayan sila. Si Jason nga kumikita, di ba? Walang kamay, ako pa kaya, hindi. Bata pa lang si Jason ay pinangarap na niyang maging pintor. Kahit pa mahirap, ay nang sumikap. Para sa akin, hindi ko naman tinitignan, parang nagkapangsangan ako eh, kasi wala na akong nararamdaman eh. Parang natural lang. Kumbaga, pag nakikita ko nga yung mga kaibigan ko, pag nagpe-painting sila, yung tuturo sa akin. Pagkakaiba lang namin, isang kamay sila kung humawak eh, ako dalawang kamay eh. Ayun, yun lang, nakikita ko pagkakaiba, pero nararamdaman wala naman eh. Kumbaga parang natural lang sa akin. Yung nagagawa nila, nagagawa ko rin. Ang pagkakaiba lang, nakapag-aral sila ko hindi. Kumbaga, by experience lang sa akin eh. At hanggang sa dumating ang panahon na nakilala ang kanyang talento sa kanilang lugar, dinaig pa niya ang may kumpletong kamay kung pagguhit ang pag-uusapan. Minsan, nag-iisip ako paggabi, paano ko nagagawa kong painting? Minsan, tinitignan ko yung kamay ko, tol, itit lang ganyan, no? Sabi ko, yes, salamin pa nga eh. Paano ko nakapag-drawing? Sabi ko, may Diyos talaga eh. Totoo talaga yung hinihiling sa kanya, binibigay niya eh. Kasi lagi ko binabag sa kanya pag nagdadasal ako eh. Paano wala akong ibang alam? Sabi ko, drawing lang talaga yung nasa ko. Tulungan mo ko. Yun, binibigay naman niya eh. Kaya sabi ko, totoo talaga eh. Hindi ikaw ang gagawa sa sarili mo eh. May gumagawa talaga eh, Diyos eh. Mas nakilala si Putol dahil sa kanyang mga likha. At kahit pa ang mga banyaga ay namamangha kapag nalalamang ang mga obrang ito ay gawa niya. Sa kalaunan, ang dating sideline ay siya nang bumuhay sa kanya at sa kanyang naging pamilya. Isang mabuting halimbawa kung ituring ng kanyang mga kababaryo si Putol, ang dating tampulan ng tukso. Ngayon ay idolo na ng mga kabataang nangangarap ding maging pintor pagdating ng panahon. Kaya ka tinanggalan ng Diyos ng kamay kasi may ibibigay sa'yo, higit sa kamay. Tinanggalan ako ng Diyos ng ilang bahagi sa kamay ko, di ba? Sa katawan ko. Pero siyang binigay na higit doon sa inalis niya. Totoo naman eh. Yung binigay ng Diyos nakita ko eh. Higit sa kamay, di ba? Yun yung talent. Sa kanyang pagkatao, mapatutunayan nating hindi totoong madamot ang may kapal. Ito ay sa kadahilanang binigyan niya tayo ng pagkakataong pagyamanin ang ating mga kakayahan. May mga ipinanganak ng may kapansanan, binigyan naman niya sila ng talentong kung pagyayamanin ay mapakikinabangan ng malaki. Kabalintunaan man sa iba, nagtatahayag lamang ito ng dakilang paglalang ng Diyos.